Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang classic horror film na may pamagat na The Thing. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap sa taong 1982 na nagpapakita ng malawak na yelo sa Antarctica. Isang maliit na snowcat ang bumabiyahe sa yelo na may tatlong siyentipikong Norwegian sa loob na sinusubukang hanapin ang isang partikular na signal. Sa simula, ay normal lang ang mga pangyayari. Habang nagpapalitan sila ng biro at nagkukwentuhan ng kalmado, ay bigla na lang nagkaroon ng malakas na signal ang kanilang aparato. Kaya't nagdesisyon silang huminto at suriin ang lugar. Subalit, bago pa man sila makapag-react, ang yelo sa ilalim nila ay nagsimulang gumuho na nagdulot ng pagkahulog ng kanilang snowcat sa isang kuweba at natrap ito doon. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay ipinakilala sa atin si Kate Lloyd na isang Amerikanong paleontologist na kasalukuyang nag-aaral ng isang nilalang sa kanyang laboratorio. Sa panahong ito ay binisita siya ng dalawang mananaliksik, isang Norwegian scientist na si Dr. Sander Halvorson at ang kanyang assistant na si Adam Finch na nagsasalaysay tungkol sa kanilang natuklasan na isang istruktura at isang organismong hindi pa nila nakilala. Upang magsagawa ng detalyadong pag-aaral, ay kinakailangan nila ng isang paleontologist kaya't hiniling nila kay Kate na sumama sa kanila sa Antarctica at sumang-ayon naman siya. Pagkatapos nito, ay sumakay ang koponan sa isang helicopter at tumungo sa Norwegian camp sa Antarctica kasama ang mga piloto na sina Sam Carter, Derek Jameson at ang crewman na si Griggs. Sa kanilang paglalakbay, ay ipinaalam ni Sam sa kanila na kinakailangan nilang tapusin ang kanilang misyon sa loob ng ilang araw dahil sa papalapit na bagyo. Pagkatapos ng ilang oras, ay nagland sila sa Thule Station kung saan binati sila ng isang mekaniko na si Lars na hindi marunong mag-English. Agad silang sumakay kay Lars at tumungo sa itinakdang lokasyon na kuweba. Sa kanilang pagdating, ay binati sila ng isang grupo ng mga geologist na pinamumunuan ni Edvard Wallner na siyang pinuno ng istasyon. Iniharap ni Edvard ang kanyang mga kasamahan sa koponan bago sila inakay sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Maya-maya, ay ipinakita niya sa kanila ang isang mataas na teknolohikal na spaceship na natagpuan sa loob. Ilang distansya lang mula sa spaceship, ay ipinakita nila kay Kate ang isang kakaibang nilalang na tila alien na nilalang na na-freeze sa malaking blok ng yelo. At nang nakita nila ito, ay nabigla sila sa kanilang nakita. Pagkatapos, sa camp, ay nag-uusap sila kung paano i-unfreeze ang nilalang. Nasa palagay nila, ay aabot ng ilang araw ang kanilang gagawin. Sa sumunod na umaga, ay binunot ng koponan ang nilalang mula sa blok ng yelo at dinala ito pabalik sa Thule Station. Inatasan ni Dr. Sander ang koponan na kumuha ng tissue sample para sa investigasyon. Tutol si Kate dito at sinabi na kinakailangan pa nilang mag-sterilize at gumawa ng iba pang precautionary measures. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Sander sa kanya na huwag siyang pahiyain sa harap ng koponan. Matapos nito ay binutasan nila ang yelo at kinuha ang sampol mula sa nilalang at ito'y maingat na ginawa ng grupo. Sa huling bahagi ng gabi ay nagdiriwang ang koponan sa kanilang natuklasan nang biglang ipinaalam ni Dr. Sander na hindi pa siya nakakakita ng nilalang na may labis na taas ng antas ng selula. Naniniwala siyang ang buong koponan ay sisikat sa buong mundo dahil sa kanilang natuklasan. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, ay nagsimulang matunaw ang bloke ng yelo na naglalaman ng nilalang. Dahil dito, ay nagising ang aso ni Lars. Sa anumang hindi ka nais-nais na pangyayari, ay hindi ito tumigil sa pagtahol sa pagtangkang makatakas. Di nagtagal, ay lumabas si Jameson mula sa banyo at pumunta sa kwarto kung saan naka-istambay ang blok ng yelo. Sa gulat niya, ay biglang lumabas mula sa bloke ng yelo ang nilalang at tumakas sa kisami. Dahil sa nangyari, ay nagmadali si Jameson na bumalik sa mga kasamahan at nagbabala sa lahat tungkol sa nangyari. Kaya, lahat sila ay nagmadaling pumunta sa kinaroroonan ng nilalang at sa kanilang pagkabigla, ay nakatakas na ang nilalang. Pagkatapos nito, ay inutusan ni Dr. Sander ang koponan na hanapin ang nawawalang nilalang. Kaya, ang ilang miyembro ay nag-imbestiga sa kulungan ng aso at natuklasan ang malaking butas sa pader na may kasamang dugo at balahibo. Ang isa pang grupo na sina Henrik at Olav ay nakakita ng nilalang sa ilalim ng isa sa mga kahoy na bahay. Sa masusing pagsusuri ay natagpuan nila ang nilalang na may maraming paa na magkatulad sa alimango. Mayroon itong malaking bibig na may malalaking ngipin at mga tentakulo. At nang lumingon si Henrik sa nilalang ay isa sa mga tentakulo nito ay pumasok sa kanyang dibdib na naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Pagkatapos nito ay hinila ng nilalang si Henrik pabalik sa ilalim ng bahay at nag-umpisang kainin ang kawawang lalaki. Dahil sa nangyari ay sumigaw si Olav sa takot na nag-udyok sa ibang miyembro ng koponan na pumunta sa kinaroroonan niya.
Agad silang nagpaputok sa nilalang, ngunit walang epekto ang kanilang ginawa. Pagkatapos ay binuhusan nila ang bahay ng kerosene sa isang desperadong pagtangkang patayin ang nilalang na naging dahilan upang masunog ito at mamatay. Pagkatapos ng malagim na pangyayari, ay bumalik ang grupo sa kanilang mga kwarto at nagluksa sa pagkawala ni Henrik. Tila naguguluhan si Olav sa pangyayari, kaya't napagpasyahan nilang ilipat siya sa lungsod para sa medikal na pangangalaga. Sa kabila ng kawalan ng tiwala ng koponan, ay sinabi ni Dr. Sander na ang pag-aaral ng nilalang ang kanilang responsibilidad bilang mga siyentipiko. Pagkatapos nito, ay dinala ni Dr. Sander at ng buong koponan ang mga labi ng nilalang at ni Henrik pabalik sa kwarto. Sa tulong ni Kate ay sinimulan ni Dr. Sander ang pagsasaliksik sa nilalang. Habang ini-inspeksyon nila ang mga tissue nito, ay nakita nila ang kalahati ng katawan ni Henrik sa loob nito at sinabi ni Kate na ang balat nito ay halos walang galos. Sa oras na yon, ay natuklasan din ni Kate ang isang piraso ng metal, kaya nagtanong ang babae. Ipinaliwanag ng kasamahan ni Henrik na may titanium bar siyang isinaksak sa kanyang braso dahil nabalian siya ng buto noon. Pagkatapos ay nagtanong pa si Kate kung bakit ang bar ay nasa labas ng katawan nito at hindi nasa loob ng kanyang braso, na ipinagtataka nilang lahat. Maya-maya, habang sina Kate at Adam ay nagsusuri sa mga tissue ng nilalang sa ilalim ng mikroskopyo, ay natuklasan nila ang isang nakabibiglang katotohanan. Ang mga selula nito ay buhay pa at kanilang inaagaw ang mga selula ni Henrik bago ito replicate. Sa susunod na umaga, ay naghanda si Carter at Jameson ng helicopter para i-transport si Olav, habang si Kate ay nasa banyo. Doon ay napansin niya ang mga bakas ng dugo sa sahig, kaya ginamit niya ang isang tissue upang kunin ang 4 na madugong silver dental fillings. Di nagtagal ay natagpuan niyang ang mga bakas ng dugo ay biglang nawala, kaya labis siyang naguguluhan. Kaya't nagmadali siyang lumabas at pinigilan ang mga kasamahan na umalis dahil sa kakaibang pangyayari. Ipinaliwanag ni Kate ang kanyang teorya na ang alien ay kayang magkopya ng katawan ng tao sa pamamagitan ng pag-replicate sa mga selula ng tao. Bukod pa rito, inilahad niya na ang dahilan kung bakit ang mga metal na bagay ay natagpuan sa labas ng katawan ng mga biktima ay dahil hindi ito maaring kopyahin ng mga alien. Subalit, ang mga babala niya ay hindi pinakinggan ng iba at lahat ay lumabas ng kwarto, maliban kay Juliet. Sa sumunod na pangyayari ka-recap ay inanyayahan ni Juliet si Kate na pumunta sa isang kwarto at pagkatapos ay sinabi ng babae na siya ang nilalang na alien. Pagkatapos ay inatake niya si Kate, ngunit nakalusot siya palabas ng kwarto. Habang tumatakbo si Kate ay nakasalubong niya si Carl at sinabihan niya itong tumakbo. Gayunpaman, hindi ito tumakbo kaya't ito'y naging biktima ng marahas na nilalang. Nang isara ni Kate ang pinto sa hallway, ay dumating sina Lars at Adam na may dalang mga sandata. May dala si Lars na flamethrower at sinunog nila ang nilalang. Pagkatapos nito, habang inaayos ang mga labi ni Carl at Juliet, ay ipinaliwanag ni Kate na ang nilalang ay gumagana tulad ng isang virus, kung saan ang sinuman na magkaroon ng kontak sa dugo nito o mga selula ng nilalang ay makopya nito ang kanilang pagkatao. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa solusyon dito, kaya't inirekomenda ni Adam na sila'y mag-quarantine hanggang mawala ang panganib. Maya-maya, ay sinabi ni Dr. Sander na gawin ang pagsusuri ng kanilang mga dugo upang alamin kung sino ang maaaring na-infected. Pagkatapos nito, ay pinatay ni na Lars at Kate ang lahat ng mga snowcat habang nagtatrabaho sa laboratorio si Adam at Dr. Sander. Sa parehong gabi, ay dumating sina Carter at Jameson sa kampo matapos maligtas mula sa crash ng helicopter. Naniniwala ang lahat na baka mga replika sila ng mga nilalang dahil hindi maaaring maglakad lang sila na walang galos mula sa isang peligrosong aksidente ng helicopter. Kaya, isa sa mga miyembro ng koponan ang itinutok ang baril sa kanila, ngunit tinutulan ito ni Kate. Ipinayo niya na itago sila sa isang kwarto at kukunan sila ng mga blood sample. Nang bumalik ang koponan matapos isara ang mga piloto, ay natuklasan nilang nasunog ang laboratorio kasama ang lahat ng mga blood sample nito. Dahil sa nangyari, ay nagsimula na silang mag-akusahan, ngunit naglabas si Kate ng ideya na gawin ang isa pang pagsusuri. Kinuha niya ang isang flashlight at sinimulan ang pag-check ng bibig ng bawat isa. Itinuturing na ligtas ang mga may dental fillings dahil hindi kayang i-replicate ng mga nilalang ang mga hindi organikong material. Pagkatapos, ang mga suspect ay sina Dr. Sander, Edward, Colin, at Adam na lamang na walang mga dental fillings. Itinutok ni Kate ang baril sa kanila at inutusan si Lars at ang kaibigan niyang si Jonas na kunin si Jameson at Carter. Sa sumunod na eksena, ay pumunta ang dalawa sa gusali kung saan naroroon ang mga piloto, ngunit wala na sila sa lugar. Sa kabila nito, nakabalik sina Carter at Jameson sa gusali, kung saan sila ay may standoff kay Peder. Samantala, ang natitirang koponan ay nagtatago sa likod ni Peder.
Iniutos ni Edward kay Peder na patayin ang mga piloto na itinuturing niyang tunay na mga kalaban. Ngunit bago pa niya magawa ito, ay binaril siya ni Jameson sa ulo. Sa pagkakataong ito, ay tinamaan niya rin ang tangke ng flamethrower na nagdulot ng malakas na pagsabog. Dahil sa pagsabog, ay tumilapon sina Edward na nagdulot sa kanya ng malubhang sugat. Nang magkaroon na ng arma si Carter at Jameson, ay ipinilit nila sa lahat na pumasok sa isang kwarto na may dalang 2 miyembro na nagdadala sa sugatang si Edward. Pagkatapos pumasok sa kwarto, ay bigla na lamang nagbago si Edward at naging isa na rin siyang nilalang. Pagkatapos, ay inatake nito ang iba pang mga miyembro ng koponan na nagdulot ng malubhang sugat kay Jonas at Jameson sa proseso. Hindi nagtagal, ay nahawakan na ng nilalang si Adam at nagsimulang i-absorb ang kanyang katawan upang maging mas malakas. Samantala, si Kate at Carter ay nagtangkang gamitin ang flamethrower, ngunit hindi ito gumana dahil sa trap na hangin sa pangunahing fuel line nito. Nang maayos ito, ay sinubukan ni Kate na sunugin ang nilalang kasama na si Adam, ngunit nakatakas ito sa labas. Pagkatapos, ay sinunog niya si Jonas at Jameson bago pa man sila tuluyang mag-transform. Sa ngayon, ang pangunahing banta na lang nila ay ang nilalang na nangungopia na na-infused na kay Edward at Adam. Nagtago si Dr. Sander sa likod ng isang mesa para sa proteksyon, ngunit siya'y inatake ng nilalang, kaya itinuturing na rin siyang infected. Sa kabilang eksena ka-recap, ay naghiwalay sina Carter at Kate habang hinahabol ang nilalang. Si Carter ay nakapunta sa kusina at bigla na lamang lumitaw ang nilalang. Bago ito makaatake sa kanya, ay ginamit ni Kate ang flamethrower upang pilitin ang nilalang na masunog na nagdulot ng pagbagsak ng yelo sa labas. Matagumpay nilang sinunog ang mga nilalang na nakapagkopya sa katawan ni Edward at Adam. Habang nagmamasid sa mga naglalakihang mga labi, ay napansin nila na si Dr. Sander ay sumakay na ng snowcat. Ipinayo ni Carter na hayaan na lang siyang umalis dahil wala itong mapuntahan dahil ang bagyo ay magpapa-freeze sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kate at ipinaliwanag ang panganib na magdulot siya ng impeksyon sa iba kung magagawa niyang makalabas ng Antarctica. Bilang resulta, ay pumasok ang dalawa sa isa pang snowcat at sinundan si Sander patungo sa lokasyon kung saan unang natagpuan ng koponan ang isang istrukturang kamukha ng spaceship. Habang sila'y bumaba mula sa sasakyan, ay napansin ni Kate ang hikaw sa kaliwang tenga ni Carter. Habang nag-uusap sila, ay sinabi nito kay Kate na hindi nila napatay si Lars. Maya-maya, ay nagsimula silang mag-explore sa bukas na espasyo ng spaceship at bigla na lamang na-activate ito. Ang paggalaw nito ay nagdulot kay Kate na mahulog sa ilalim na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa ay nagising siya at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng spaceship na napapaligiran ng mga pixel-like na entidad na lumilipad sa hangin. Habang tinitingnan ang mga pixels na ito, ay nag-emerge ang nilalang na alien sa katawan ni Dr. Sander mula sa likod at humabol sa kanya patungo sa isang tunnel. Nagtago si Kate sa isang sulok na hindi marating ng nilalang. Doon ay napagtanto niya ang isang granada at kinuha ito. Subalit bago pa niya ito magamit, ay hinawakan ng nilalang ang kanyang paa at hinila siya palabas ng tunnel. Pagkatapos ng desperadong laban, ay nagawa pa rin niyang ihagis ang granada sa bibig ng nilalang at sumabog ito. Ang epekto ng pagsabog ay nagdulot sa pagkasira ng sistema ng spaceship na nagresulta sa pag-malfunction nito. Matapos ang matinding pangyayaring iyon, ay lumabas sina Carter at Kate sa yelong kuweba at nagpasya silang magmaneho patungo sa isang kampo ng mga Russian na may layong 50 milya. Bago siya sumakay sa sasakyan, ay napansin niya na nawawala ang earrings ni Carter, nagdulot ng kanyang pag-aalinlangan. Upang tiyakin, ay hinihiling ni Kate na ipakita niya kung saan matatagpuan ang nawawalang earrings ni Carter. Nang magturo si Carter sa maling tenga, ay napagtanto ni Kate na replika ni Carter ang kanyang kasama at isang kalaban. Kaya bilang resulta, ay sinunog niya ito gamit ang flamethrower. Matapos ito, ay sumakay si Kate sa isa pang snowcat at umalis sa lugar. Sa huling eksena ka-recap, ay naglanding ang isang helicopter sa nasirang kampo ng Thule, kung saan natagpuan ng piloto na si Matthias, ang isang patay at nagyelong lalaki na nakaupo sa tabi ng radyo. Lumilitaw na siya ay gumawa ng hindi kanais-nais na bagay. Sumigaw si Matthias kung mayroon pa bang tao sa paligid at nagulantang siya nang marinig ang putok ng baril. Si Lars pala, ang tanging tao na natira at hindi naapektuhan sa mga pangyayari. Maya-maya, ay inutusan ni Lars si Matthias na ipakita ang kanyang mga ngipin. Sa mga sandaling iyon, bigla na lamang lumabas at tumakbo ang aso ni Lars na dati nang namatay. Nang ma-realize nila na ang aso ang huling natirang nilalang, ay inutusan ni Lars si Matthias na paliparin ang helicopter. Pagkatapos, ay binaril ni Lars ang kanyang sariling alagang hayop na naging dahilan ng pagkamatay nito. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap.
Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!